Mga kabayan, mga katambay, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Samahan niyo po yung likod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat, mga kabayan. Ito, umpisa na po natin, komentuhan po natin itong pahayag po. Nagpahayag po ng ang ating Vice President. May pahayag po siya sa atin, mga katambay. Itong kanyang pahayag ay pakinggan po natin, mga kabayan, at komentuhan po natin ang pahayag ng ating Vice President. Umpisa na po natin. INC, meron ba pakikipag-usap kayo sa INC dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment? Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng numbers in Senate? Nagtanong ka na, sir? Dapat, sir. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am. Wala pa. Ma'am, would you consider former President Duterte to be your lead defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this ma'am, year. kamusta po ang staff ng OVP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OVP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam nila na pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you will appear sa impeachment court, ma'am, if ever. Ha? Will you appear sa Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para sabdak propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. So ma'am, will you dissuade or encourage your supporters in case they would go sa street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So, merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi ninyo, hindi nyo pa masabi if you have enough numbers in the Senate for an acquittal. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, do you feel betrayed? Maraming mga congressmen from Mindanao voted yes. 70%. I'm so sorry for it. Do I feel betrayed? How do you feel ang daming taga Mindanao ng congressmen? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo,
wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles, but we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. Ma'am, last on impeachment. Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House under last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo or may nag-tip sa inyo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kay sera-sera. Diba? Ma'am, comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office ibinasura yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates, security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Hindi ko nasasagutin yan, ha? Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Okay. Ma'am, Okay. last na lang po ng on my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa yung t-shirt na ito? Parang ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, ma'am, And because of that, tapos na tayo. you will run for presidency because of that. Diba? Ma'am, thank you. Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Happy Valentine's! Happy Valentine's, ma'am. Valentine's message na lang. Yes, happy basing on the Yan po mga kabayan, yan po yung salita at pahayag po ng ating Vice President mga katambay.
Yan po mga kababayan, talagang nakikita naman po natin kahit sabihin po natin na tayo po ay nagbubulag-bulagan yung ating mga kababayang Pilipino. Marami pa rin po kasi sa ating mga kababayan na bulag, na nagbubulag-bulagan po sila sa nangyayari po sa ating bansa. Di po ba? Pero tayo naman po, nakikita naman po talaga natin kung ano po nangyayari sa ating bansa. Dahil hindi po tayo bulag at hindi po tayo nagpapakatanga at nagpapakagago sa sistema po na ginagawa po, lalo-lalo po sa nangyayari po sa ating lipunan, lalo-lalo po yung nararanasan nating kahirapan at kakulangan ng trabaho. Kaya nga nabanggit din po ng Vice President, di ba, na yung pag-alis ng ating mga kababayang mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa, talagang yan po isa pong nakakadismaya po yan dahil walang makitang opportunity sa ating bansa ang ating mga kababayang umaalis. Di po ba? Isa po yung nakakahiya po, lalo-lalo po ang nangyayari sa ating bansa ay talagang tinitingnan po tayo, sinisilip po kasi tayo ng mga ibang bansa. Nakapokus din po sila sa atin dahil nakikita po nila ano na nangyayari sa Pilipinas. Alam po nila yan. Di ba? Dahil po ang Pilipinas naman po ay kilala naman po yan. Kilala naman po yan sa buong mundo, ang Pilipinas. Lalo-lalo na po nung naging presidente ang Pangulong Duterte ay lalo po kinilala ang ating bansa sa buong mundo. Di po ba? Tapos makikita po nila ng mga banyaga na pagkatapos ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte ay biglang nagkaganito ang ating bansa. Wala na pong ginawa. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang ginawa niya po, kahit po nagkaroon po tayo talaga ng napakaraming sakuna o problema ng bansa, lalo-lalo na ang COVID-19, pero nahandun pa rin po yung pag-unlad na nakapokus ang dating Pangulong Duterte na paunlad rin ang ating bansa. Hindi po siya sumausaw o sinasabing nagtrabaho lang siya para mamulitika at nagtrabaho lang siya para trabahuhin ang ating pera, para mangurap o korupsyon. Ang issue ay puro korupsyon. Hindi po ganyan. Hindi po natin naranasan yan kay dating Pangulong Duterte na ang issue natin ay korupsyon at pamumulitika nung siya po ay nahalal. Di po ba? Pero ngayon, nakikita po ng banyaga yan. Nakikita po. Kaya nga po napag-iiwanan na po tayo ayon sa ating Vice President. Napag-iiwanan na po ang ating bansa. Real talk. Di po ba? Napag-iiwan na. Kahit po ng mga kapitbahay natin na malapit, iwan na po tayo. Wala na po. At talagang hindi mahihirapan po makabangon. Lalo-lalo na kung sasabihin po natin na 3 taon na lang ang natitira sa Pangulong Marcos. Paano niya maibabangon ngayon ang problema ng bansa? Hindi pa sila tumitigil hanggang ngayon sa pamumulitika. Kaya nga po maraming tanong Pati po yung mga media, hindi lang sinasagot ng Vice President. Ano ang masasabi nyo rin, Vice President, sa mga politiko na black propaganda para sa inyo at nagagamit ang pera ng bayan? Hindi lang niya po sinagot, pero may katotohanan po yon. Dahil saan po ba kukuha ang mga politiko para gumawa ng black propaganda, pagpapabagsak, demolition job sa isang halal ng bayan katulad ng dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte? Saan kukuha ng mga pondo yan? Di po ba? Sila nakaupo. Hindi naman po gagastos ng pera nila yan. Gagastosin po niyan pera ng bayan. Di po ba? Nakita naman po natin ang sitwasyon. Saka talagang nakakalungkot po mga kababayan ang nangyayari sa ating bansa. Puro pamumulitika. Kaya pati ang Vice President, talagang pilit po nilang pinababagsak yan dahil sa politika. Ayaw na nilang makabalik ang mga Duterte sa Malacanang dahil nga po malaking problema ang kakaharapin po ng mga politiko, lalo-lalo po sa 19 Congress. Di po ba? Kaya sinagot din po lahat ng Vice President yan. Sa ngayon, yung iba hindi niya sinasagot. Dahil unang-una, yung sinasabi niya, may katotohanan yun, mga kababayan. Numero kasi yan Pagka kasi sa impeachment, numero. Pero nakaprepare naman daw po sila. Ang kanyang mga legal team ay nakaprepare. At kung sinasabi rin naman niya kung matutuloy yan, hindi pa naman din niya alam
Kung po pwede nga daw, hindi na raw siya humarap Dahil pagka humarap siya, lalo magkakaproblema. Kaya na naman yata na kanyang legal team. Dahil nakaprepare naman at lahat ng dokumento at paghahanda ay kumpleto naman po na maipipresenta nila yan sa impeachment kung matutuloy ang impeachment. Kaya po nakakalungkot Diyan lang po dinala ang ating bansa sa 3 taon. Kahirapan natin, kuryente, yung sinasabi ng Vice President, kuryente, pagkain, di ba, tubig, walang solusyon. Walang solusyon. Tapos, nagtatrabaho tayo. Yung kinikita natin, kakarampot. Paano mo pagkakasyahin yan? Tama ang Vice President. Nag-aaral ang mga anak mo. May gastusin ka sa bahay. Di po ba? Tapos, ang bilihin napakamahal. Napakamahal para mabayarin. Totoo po yun. Pero hindi po nagawa ng paraan na solusyonan ng pamahalaan yun ng binagoong ang Pilipinas dahil nakatutok lang po sila sa impeachment, sa pagpapabagsak sa mga Duterte. At yung itong huli, yung sa dinala pa nila ng Netherlands ng kanyang ama. Di ba? Kaya meron din po siya mga sinagot doon na hindi na rin niya papayagan ng kanyang ama na humarap o sinasabing nakapront sa legal team ng kanyang hinaharap na akusasyon diyan sa ICC, mga kababayan. At sinabi rin niya po, mga kababayan, di ba, na talagang ang ating bansa ay walang kahinat ng talagang ating bansa pagka ganito po ang estilo o style ng pamamahala ng gobyerno ng binagoong ang Pilipinas. Kasi wala naman focus Saan po ba nakapokus ang pamahalaan ni Pangulong Marcos? Wala Wala siyang magandang programa na talagang nakatutok siya doon. Ang tinutukan niya lang po talaga, ito po, issue ng korupsyon at issue ng pamumulitika. Diyan po siya naka-hands-on. Kasama po ang Kongreso at Senado. Naka-hands-on po sila sa issue ng korupsyon at issue ng pamumulitika. Di po ba nakakalungkot ang nangyayari po sa ating bansa? At syempre po, nagpayo rin po. Pinayuhan din po ng Vice President yung sinabi po ng isang nagtanong na media, di po ba? Na ano raw po masasabi niya, lalong-lalo sa mga kababayan natin. Tayo, na gusto natin na mag-aklas, magtipon-tipon o magwelga para sa pagpapabagsak o sinasabing yung ating yung ating nakikitang kadismayahan sa gobyerno ay maipahiwatig natin sa pamamagitan na tayo po ay nagwewelga at talagang nagpapahayag sa karsada. Pero sinagot po ng Vice President yan kasi sa panahon ngayon, logic yan Kung pag-iisipan po natin at lalagyan po natin ng logic, mahirap po kasi sa ngayon na tayo po, tayo lang puwersa natin. Puwersa po natin lang ang makapagpapapalit ng administrasyon. Kung halimbawa gusto po natin na dahil nga dismaya na tayo sa nanunungkulan, papalitan na at ipapalit na natin ng maayos na pamahalaan katulad ng isang Vice President Sara Duterte. Hindi po natin nakukuha yung talaga pong kailangan natin puwersa. Kasi po sa isa pong pagpapapalit o sa isang papalitan mo na leader katulad po ng pamahalaan at ng Commander-in-Chief, hindi po basta-basta natin magagawa yan na tayo lang na taong bayan dahil yung puwersa natin ay kulang. Hindi sapat po kasi. Kaya yung sinasabi ng Vice President, pag nilagyan mo po ng logic yan, talagang hindi sasapat din yung ating numero Yung ating puwersa ng bayan, kailangan po kasi natin dyan ay puwersa rin po ng militar. Pagka po kasi walang puwersa ng militar, mahihirapan po kasi ang taong bayan. Kasi ang puwersa po ng militar, asset ng militar, kapulisan, kasundaluhan, at marami pang iba, ay nasa Commander-in-Chief. Siya po ang Commander-in-Chief. Nasa kanya po yan. Hanggat hindi po nawawala ang tiwala ng kapulisan at kasundaluhan sa Commander-in-Chief, mahihirapan po kasi tayong yung sinasabi natin dire-diretsong pag-aaklas. Yung komento ko po mga tambay. Kasi sa nasaksihan ko rin po bilang isang Pilipino.
at nangyari nangyari po sa ating bansa. Nasaksihan ko naman po yung pagpapaalis. Ako po high school. High school na po ako noon nung paalisin po ang Pangulong Marcos Sr. Ginamitan po ng puwersa ng militar. Di ba? Kaya kung lalagyan mo po ng logic, hindi mo basta-basta mapapaalis ang isang leader ng bansa kung wala pong militar. Walang AFP. Kasi mismo yung kanyang ama, nung mapaalis sa Malacanang, more than 20 years pa nanungkulan yon. Napaalis lang po yon, may puwersa ng militar. Nahandyan ng taong bayan, plus, kasi kailangan may plus taong bayan, plus militar. Nakita nyo po, napaalis. Ganon din po, buhay na naman po tayo, karamihan, buhay na rin tayo nung panahon ni Erap. Di po ba? Naging mapayapa at naging tagumpay ang pagpapaalis kay Erap, gamit din po ang militar. Militar pa rin po, AFP. Di po ba? Kaya po, dalawa pa lang naman po yung napapaalis sa ating kasaysayan na militar ang nakikita natin nangunguna na kumukuha sa kanila sa Malacanang. Militar, hindi po kaya ng taong bayan. Kasi may mga armas po sila. Nahandyan po ang PSG, di ba? Yung presidential security. And puro may armas po yan. Napakarami po yan. Nahandyan pa ang kasundaluhan. Hindi po kakayanin ng taong bayan na wala pong ang dala-dala lang po ng taong bayan ay sarili niya at boses niya. Kaya po, yung sinasabi ng Vice President, mahirap pa para sa ngayon dahil wala naman tayong magagawa basta-basta. Kahit ano po ang gawin natin sa karsada, ay hindi po tayo magtatagumpay hanggat wala pong militar. Pero yung sinasabi ng Vice President, ipagpatuloy natin. Ipagpatuloy natin yung ating hinaing, yung nakikita natin na hindi natin nagugustuhan, na hindi nasusunod ang mga pangako at nahandyan ang kahirapan ng ating buhay, ang kawalan ng ating mga trabaho. Tapos, ang ating mga kababayan ay talagang mas nanaisin pang mag-ibang bansa dahil nakakahiya na ang ating bansa. Walang makuhang magandang oportunidad. Di po ba? Kaya nga sinasabi ng Vice President, may katotohanan po yun. Nahandyan naman po dahil tayo social media capital po tayo ng buong mundo. Ipahayag natin ang ipahayag sa social media. At ito naman po yung makakarating sa kanila. Katulad po niyan, yung pinahayag po natin na pinahayag sa social media na hinaing natin dahil nga kulang tayo sa puwersa. Kaya dapat nating gamitin number 1 ang social media sa ating mga hinaing. Yan po isa rin pong napakaganda po yan na pamamaraan dahil po ang mundo ngayon ay social media na. At ngayon, yung hinaing po natin na yan ay matutupad po yan. Wag na wag lang po papasok ang malaking dayaan sa COMELEC. Lahat po sila ay maa-abolish dahil po nahandyan po yung hinaing ng taong bayan na pagiging dismayado sa nangyayari sa ating bansa sa panunungkulan ng administrasyon ng binagoong Pilipinas kasama po institusyon ng Senado at Kamara na wala po silang ginawa na mga solusyon sa ating bansa. Ito po yun Ito na po yung sagot. I-demolish po natin sila lahat Halos majority po niyan ay matatanggal natin sa Kongreso at sa Senado. Itong mga politiko na ito na wala naman po nagawa tulong sa atin at solusyon sa problema ng bayan. Kaya napakaganda po yun Dahil kung nag-iisip ka, excuse me po, kung nag-iisip lang po tayo talaga ng maayos, hindi po natin makukuha sa puwersahan na talagang lagi tayo nasa karsada. Magugutom ang ating pamilya Tama si Vice President Kung dadaanin natin ang dadaanin na kulang tayo sa numero, kulang tayo sa puwersa ng militar, magugutom lalo ang ating pamilya. Hindi tayo makapagtatrabaho. Tama nga naman Paano gagawin mo sa pamilya mo? Napakamahal ang bilihin. Tapos hindi ka pa magtatrabaho.
Di ba? Magugutom lalo. Tapos nandiyan pa yung nakaamba na napakamamahal na gastusin, kuryente, tubig. Di ba? Hindi lang naman yung teleponos, may cellphone ka, may internet ka. Di ba? Halos lahat napakamahal. Kaya nga yung sinasabi ng Vice President din dyan, dahil nga ang ating bansa ay kahiya-hiya na at bagsak, iba na po ang tingin ng sa ating bansa, iba na ang tingin ng mga dayuhan sa atin. Di ba? Napakagulo na. Kaya meron pong tamang panahon eh. Yung tamang panahon po talaga ang kailangan natin na intayin. Darating naman po yan eh. Di po ba? At yung tamang panahon, makapasok. Kasi once nakapasok po ang majority po ng Senado, makuha ang numero ng mga Duterte at Vice President. Diyan na po mag-uumpisa yung sinasabi natin. At ganun din po sa Kongreso. Pag nakuha po natin ang numero ng Kongreso ng mga Duterte na Vice President, diyan na po. Yan na po ang umpisa ng kalbaryo ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Komento ko po. At, kalbaryo niya po yan. Kasi, diyan na po mangyayari yung sinasabi natin. Hindi na po tayo mag-e-EDSA. Wala na pong EDSA 3. Bakit ko po nasabi? Magkakaroon na po ng investigasyon. Lahat ay maiimbestigahan na. At mapupunta po ito saan? Sa impeachment. Impeachment ng Pangulo. Komento ko po. Dahil nakita naman po natin, napakarami pong anomalya. Issue ng korupsyon. Impeachable po lahat. Di po ba mga kabayan? Kaya tingnan po natin at pagtulong-tulungan po natin. Kasi po ngayon, kontrolado po kasi nila ngayon. Real talk. Kontrolado po nila. Wala naman po silang ginawang solusyon sa problema natin. Sa problema ng bansa, ekonomiya. Di ba? Bagsak po tayo. Kaya po ang pag-asa lang po natin, ito pong halalan na ito. Makuha lang po natin ang numero. Kasi ngayon, kontrolado po nila ang sitwasyon. Para pong chess. Kontrolado po nila. Lahat. Pati po ang militar. Pati po ang kapulisan. Ay mukha po yatang nasa kanila nakapanig. Mga politiko sa institusyon ng Senado at Kamara. Di po ba? At lahat ng sangay ng gobyerno ay kontrolado po ng nakaupo ngayon. Dahil yung sinasabi ng Vice President, hindi lang naman daw po ang Pangulong Marcos, ang Pangulo daw sa ating bansa. Marami daw umaasta na Pangulo. Napakarami daw umaasta na Pangulo. Kaya napakahirap po ng laban ng Pilipino. Pagka ganyan po ang isang pamahalaan na maraming nagiging Pangulo o umaastang Pangulo daw di umano, maraming utak yan. Yung utak na yan, mga kabayan, ay puro may sariling interest po yan. Di umano. Di po ba? Kaya po, yan po ang napakaganda pong solusyon muna natin sa ngayon. Habang wala tayong puwersa na nanggagaling sa AAP, kailangan po natin ito. Ito po ang isa pong magandang solusyon sa mga problema natin kinaharap. Ipanalo po natin sa Kongreso at ipanalo po natin sa Senado. At syempre po, bantayan po natin ang COMELEC dahil dyan po nagmumula ang malaking dayaan sa COMELEC. Ayon na rin mismo kay Atty. Respicio. Kaya kailangan po, kumilos. At kumikilos naman po ang mga PDP laban. Ang mga magagaling nating abogado ay kumikilos naman po yan, mga kababayan. At talagang ginagawan po nilang paraan hanggat maaari. Yung mga gagawin pong aksyon ng COMELEC ay babantayan naman po yan. Sana po ay mangyari po yon. At sana rin po mangyari rin po yung makapasok po ang solid at malaking numero po ng Team Duterte sa Kongreso at sa Senado. Yan na po. Kaya nga po nagpupumilit din po ang alyansa na hindi matupad dahil malaking problema po ng alyansa, lalong-lalo po ng binagoong ang Pilipinas. Pagka hindi po nila nakuha ang majority sa Senado at Kongreso, impeachable po yan. Marami pong impeachment. Isa po
mga tambay, isang malaking problema yan. Number 1 problema po ng Pangulo yan. Pag nakapasok po ang Team Duterte sa Senado at Kongreso, yan na po ang kanyang kalbaryo. Napakalaking kalbaryo niya po yan ng Pangulo. Dahil po investigasyon, ang kasunod, impeachment para sa kanya, mga kababayan. At mapapanood naman po natin yan, mga tambay. Napakarami pa pong pinahayag din ng Vice President. At syempre po, ito po, kahit po sabihin natin na ito po ay sinasabi nila, kahit ito po ay hindi live o sinasabi nila hindi live o sinasabing ito ay may magsasabing replay kasi nabanggit po, di ba, na binati po siya ng yung araw ng mga puso, di ba? Pero yung kukunin mo yung content, kukunin mo yung napapanahon eh. Napapanahon din yung issue kung sasabihin mo na hindi to live kasi binati siya ng araw ng mga puso, di ba? Ng Valentine's. Pero yung kukunin mo yung buod, di ba? Yung sinabi ng Vice President, di ba? Kung kukunin mo, talagang makikita mo yung problema ng bansa. Di ba? Yung nahandyan yung pamumulitika, kahirapan, corruption, di ba? Tapos walang mga programa, kahirapan, ang mga Pilipino nagdurusa. Kahit sabihin mo yan, kahit ano pa sabihin mo na yan hindi yan totoo, hindi yan live, bakit binati ng ganon? Ang titingnan po natin, yung problema ng bansa. Yun ang tingnan mo. Ano ang bansa? Nasaan na ang bansa natin sa panahon ngayon at sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Yun ang titingnan mo ron. Yung problema. Ano ang mas magandang panunungkulan? Yung napakaraming problema pa na kinaharap katulad ng dating Pangulong Duterte, may pandemya pa. Pero hindi tayo naghikahos ng ganito. Di ba? At hindi tayo dinala sa issue ng korupsyon at issue ng pamumulitika. Di po ba? Yun na lang po ang titingnan natin. Yung nagawa, meron ba? Maliban sa issue ng isang damukal na korupsyon. Bago po tayo magtapos, mga tambay, shoutout po muna, mga tambay. Medyo mahaba na po. Shoutout ko lang po. Magsha-shoutout lang po ako ng mga ilan. Sa susunod na po ako magsha-shoutout ng iba. Shoutout po. Maraming salamat po sa mga nakagusto po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut ng Maisug, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin o Wanatabe ng Japan at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Shoutout po. Thank you po. Mga kabayan, maraming salamat po. Yung iba po, sa susunod na vlog po natin, mga kababayan, medyo napahaba na po tayo. Thank you po, mga kababayan, sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, mga kababayan, bago po tayo magtapos, huwag po natin na kalimutan na isama po sa ating mga panalangin at dasal na maingatan, lalo po ang kalusugan at madugtungan pa po ng mahabang buhay ang dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Sama po natin sa mga dasal at panalangin. Maraming salamat po, mga kabayan. Pasensya na po. Thank you po. Paalam. Bye-bye.